Kinalunisan ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Jess. Nasa airport na ito. Hi, I just want to say goodbye. Ito. Huwag kang magpapaligaw sa iba ha. Mapipigilan ko ba sila? Kuluan ng tanong niya pero sobrang lungkot ang kanyang naramdaman. Kung may karapatan lamang siyang pigilang ito, ay gagawin niya. I mean, huwag kang sasagot sa iba. Hintayin mo ako ha. Kung gusto mo ngayon na kita sagutin Ang kulit mo. I love you darling. Gusto niyang sagutin ito ng I love you too. Sige na. Sige na, ibig sabihin nun tayo na. Kinabahan siya. Sira, talagang masisiraan ako ng ulo sa kaiisip sa'yo. Bulero. Gamitin mo ang pambobola mo sa mga incheck sa China. Grabe na ang kilig niya. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko para maniwala ka lang. Balak mo ba talagang patagalin pa ng taon ang paniligaw ko sa'yo bago mo pa ako sagutin? Malapit na yata. Sino bang may sabi sa'yong magtiis ka? Hindi ko rin nga maintindihan ang sarili ko kung bakit nagtitiis pa ako. Kalabanin ang sarili kong puso. May sukista yata ako. Darling, baka naman pwedeng ngayon mo na ako sagutin. Sige na. Hindi siya nakasagot. Kunting pilit pa at siguradong bibigay na siya. Darling, kasi baka magkamali ako ng, alam mo na, if ever. God, bakit ba ako nag-stammer? She would say, yes, and that was it. Say it, for God's sake, say it. Kasi nga, if ever ikaw ang first boyfriend ko, I'm just worried na baka masaktan lang ako kung sakaling, you mean you love me too? Oh God, hey, hindi pa kita sinasagot, pareho na rin iyon. But let me hear you say, you love me, please darling. Nag-asal bata pa siya. Wag na. Alam niyang corny ang inasal niya. Nahihiya siya sa kanyang sarili. Mahirap pala yung edad na bago makaranas umibig. Darling, please. Naman, para may baunin ako sa pag-alis ko. I love you. Sa wakas ay nasabi niya. Dumagundong ang kanyang dibdib sa sobrang saya at kaba. Hey, Joanne, kinain mo na ang salita mo. Narinig niyang sumigaw ito. Yes, at long last. Hoy, mahiya ka nga. Baka maraming tao riyan sa airport. You said it right, darling. Nasa departure area na ako. Parang gusto ko na tuloy cancel ang flight ko. Sira ka ba? Baka tuluyan ako masira ng ulo sa China. Jess, as a businessman, alam mo naman na importansya ng pagkakaroon ng isang salita. Hindi basta-basta ang ka-business deal mo. To think na ngayon ka pa lang nagbe-venture sa novelty items. Okay, but I'll try to cut my trip short. Hindi ko na makakayang isang buwang hindi kita makikita. If you only know how I long to kiss you and hold you in my arms, at huwag kang mag-alala, hindi ka magsisisi sa pagsagot mo sa akin. I will love you until the last breath. Gusto niyang maluha sa sinabi nito. Kung bakit naman kasi nagpakipot pa siya. Pati tuloy siya ay nahihirapan ngayon. Kanina pa niya napindot ang end call button ng kanyang cellphone pero parang lumilipad pa rin ang kanyang utak. Nakatitig lamang siya sa kawalan. Mabuti na lamang at wala si Leonie sa opisina ng mga sandaling iyon. Kung hindi ay kakantsawan siya ng mga ito. She could not explain the feeling. Ganon palang feeling kapag in love ng isang tao. Kapag sinagot na ang lalaking minamahal. Agad niyang tiningnan ang kalendaryo sa kanyang mesa. Today was the 8th of October. Magiging isa sa pinaka-memorableng araw sa kanyang buhay ang araw na ito. At hindi na siya dapat mag-alala pa sa mapabilang sa matatandang dalaga sa angkan ng kanyang mami. Siguradong bago siya mag-30 ay mag-aasawa na sila ni Jess. Ngayon pa lang ay namimiss na niya ang binata. She wondered how it would feel to be kissed by the man she dearly loved. Hanggang sa pag-uwi niya ng hapong iyon ay dala niya ang labis na kasiyahang pumupuno sa kanyang dibdib. What's for dinner, Mami? Masiglang tanong niya. Nagtuloy siya sa kusina dahil alam niyang naroon ito. Sinigang na sugpo at daing na bangus. Sinilip niya ang loob ng kaldero. Wow, ang sarap! Kumunot ang noo ng kanyang mami. Mukhang masaya kayata. Hindi na siya nagpaligaw-ligaw pa. She wanted to share her happiness. Total ay hindi naman tuloy. Tutol ang kanyang mga magulang kay Jess. Sinagot ko na si Jess, Mami. Tuwang-tuwa naman ito talaga. Di ba't pupunta siya ng China? Kaninang umagang flight niya. Paano? Tinawagan niya ako sa cellphone nung nasa airport na siya.
Saka mo siya sinagot? Tumango siya. Ikaw talagang bata ka. Kung kailan palis yung tao, saka mo pa siya sinagot. Napabilis pa nga eh. Dapat hindi ko muna siya sinagot. Masyadong mabilis ang 2 linggong panliligaw niya. Ngumiti ito. Okay na yun. Ang daddy mo 5 days lang naligaw sa akin eh. Ngayon lang niya nalaman iyon. Talaga po? Dinaan niya ako sa bilis eh. Kinorner ako niyan sa kusina ng bahay namin. Hinaligan niya ako bigla, kaya yun. Pero hindi ko na agad siya sinagot. 2 buwan pang pinalipas ko. Pero nung araw ay hinalikan niya ako, yun ang date na ipinalagay niyang kami na. Natawa siya. Ang cute pala ng love story niyo, Daddy. Hoy, wag mo pagsasabihan ha. Wala pang nakakaalam na nahalikan ako ng daddy mo bago siya sinagot. Asus, ang tatanda na, nahiya pa ba kayong may nakakaalam niyan? Aba, oo naman. Basta kahit anong mangyari, ang saya-saya niya ngayon. Walang kahulilip na kaligayahan ang kanyang nararamdaman. Sa hapunan ay ang kanyang mami na ang magsabi sa kanyang daddy na bagong kabanata ng kanyang buhay. Wala si Cheska dahil nasa OJ nito. Nahasibo ito at isang linggo pang uwi nito. Ibig bang sabihin niyan ay magkakamanugang na kami ng mami mo? Nakangiting wika ng kanyang daddy. Hindi ko pa po alam, daddy. Medyo nahihiyang tuwa niya. Hindi ka aasarin ng mga tiya kulasa mo. At mabibit mo na ang age deadline ng angka natin, sabi ng kanyang mami. Ngayon pa lang excited na siya sa gagawing pagaya ni Jess sa kanyang na magpakasal. Kapag ginawa niya ito, hindi na ito magdadalawang salita pa. She would gladly accept his proposal. Kinabukasan ikinuwento niya kay Leonie ang lahat. Tuwang-tuwa ito at dahil masaya siya, lalo siyang ginanahan sa pagtatrabaho. Maghapon niyang hinintay ang tawag ni Jess pero hanggang sa makauwi siya, hindi ito tumawag. Tuloy ay parang kulang ang araw niya. Pinagpalagay na lamang niyang masyado itong busy o pagod ito. 10:00 na ng gabi nang makatanggap siya ng tawag. Parang gusto niyang magtatalon sa tuwa. Nung marinig niya ang boses ng nobyo, "Musta?" Tanong nito, "Mabuti ikaw. Malamig na malamig dito. Sana narito ka para may pampainit ako." Kinilibutan siya sa sinabi nito. Hindi siya sanay na ganon si Jess. "What's wrong, darling? Hindi mo lang alam kung gaano kita naiisip ngayon. Gusto ko nang bumalik dyan kung hindi lang nakaschedule ng mga gagawin ko rito." Hindi siya sumagot. Tama na sa kanya ang narinig niya ang boss nito. "Sinabi mo na ba sa mami at daddy mo tungkol sa atin?" Oo, sa mga pinsan mo." "Wala si Cheska na sa Cebu, may OJT siya. Bakit?" "Wala naman, basta always remember na mahal kita. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya. Mahal din kita." Narinig niya ang buntong huninga nito. "How I wish nasa tabi kita. I miss you, darling," wika nito. Ramdam niya ang paghihirap ng kalooban nito. Siya man ay ganun din. "I miss you too." "Don't worry, pipilitin kong tapusin agad ang lahat in a short span of life para makauwi agad ako riyan. Maghihintay ako," sagot niya. Hirap na hirap ang kanyang kalooban nang matapos ang pag-uusap nila. Namalayan na lamang niyang tumutulo ang kanyang luha. Naiinis siya sa kanyang sarili. She never realized na ganoon siya kababaw. She never realized na ganoon ang maging feeling niya towards the opposite sex. Jess would be her first and last love. And she was hoping na kailanman ay hindi magkakaroon ng hadlang sa kanilang pag-iibigan. Ngayon pa lamang ay nangangarap na siya ng isang simple pero memorableng kasal. Matutupad na yata ang pangarap niyang makapagsuot ng trahediboda. Matutupad din ang pangako niya sa kanyang sarili na hindi na siya muling aabay sa kasal. Siya na aabayan ngayon. Hindi na muli siyang magsusuot ng damit pang-abay. Binilang niya mga araw na dumaan, ika-third week na ni Jess sa China, na makatanggap siya ng tawag dito. "Darling, baka ma-extend pa ako ng 3 weeks dito sa China," sabi nito. "Ang dami pa kasing dapat asikasuhin. May isa pa akong supplier na nakilala at nakipag-close deals sa akin. Ceramics ang produkto niya. Nakuha ko ng murang-mura at maganda ang terms na ibinigay niya sa akin. Gusto niyang magreklamo. Akala niya ay matatapos na ang pananabik niya rito. They had been on for 3 weeks now. Pagkatapos ay madadagdagan pa pala ng 3 linggo bago sila magkita muli. Kung ganon, what can we do?" "Di good luck na lang," sabi na lang niya pero pumiyok ang kanyang boses. 3:00 ng hapon nang matanggap niya ang tawag nito. 6:00 nang lumabas siya ng supermarket.
Dapat sana maya-maya pang alas 8 siya uuwi, pero gusto niyang magpahinga ng maaga. Pakiramdam niya ay bumigat ang kanyang katawan dahil sa natanggap na balita mula sa kanyang nobyo. Pasakay na siya ng kotse nang may humawak sa kanyang kamay. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nananaginip ba siya? Masyado na yata talaga niyang namimiss si Jess at mamalikmata na siya. Aren't you going to kiss me, darling? Jess? Hindi siya makapaniwala. Ako nga. Hinapit nito agad ang kanyang baywang at inangkin ang kanyang mga labi ng may pananabik. Nagulat man ay agad niyang ginantihan ang halik nito. It was her first. At sa public pa nangyari yon. Pero wala siyang pakialam. She was carried away by her emotions. Ito ang unang kumalas. Tinitigan siya nito mataman. Hindi ito nagsasalita. Siya ang unang nagsalita. Akala ko 3 weeks ka pa mag-stay sa China. Tanong niya rito. She knew she was about to cry. Nanakita kanyang lalamunan. Hindi ko na pala kayang 3 linggo pa. Paano? Katatawag mo lang kanina. Kunwari lang yon. Nasa Hong Kong na ako nang tumawag ako sa iyo. Nag-stop over daw ng eroplano. Hindi na nga sana ako tatawag sa iyo, kaya lang hindi ako nakitiis. I wanted to hear your voice. Nakagat niya ang kanyang labi. Uwi ka na? Tanong nito. Saan na? Sumama ka muna sa akin. Saan? Kahit saan. Somewhere where we can be alone. Kinabahan siya. Napatitig siya rito. Hindi pa yata siya handa sa kung anumang gustong nitong mangyari. I miss you, darling. Napalunok siya. Jess. Ngumiti ito. Don't worry, I'll behave. I just want to be with you, with me, alone, kahit saglit lang. Napahinuhod na rin siya nito. Iiwan muna niya ang kanyang kotse at sumakay siya sa expedition nitong nakapark sa di kalayuan. Sinadya raw nitong sa malayo magpark para hindi niya makita ang sasakyan nito. Kung hindi ka lumabas agad, papasukin na sana kita sa loob. Ano ito ang tumatakbo na sa sasakyan. Hindi pa rin siya makapaniwalang katabi na niya ito ngayon. She was leaning on his shoulder while he was driving. Kung saan man siya dalhin ito ay wala na siyang balak tumanggi. Dumaan muna sila sa isang restaurant sa may Rojas Boulevard kung saan nag-early dinner sila. Sabi nito, hindi na nito nagawang kumain sa eroplano dahil sa sobrang excitement. Dumaan lang daw ito saglit sa bahay nito sa Makati para kunin ang sasakyan nito at dumiretso na ito sa kanya. It's our first date as lovers. Sabi nito habang kumakain sila. Are you happy? Very happy, sagot niya. Panayampisil nito sa kanyang mga kamay. Maya't maya ay kinabig siya nito. Hinalikan siya sa mga labi. Minuto kitang iniisip. Kahit may kausap ako, ikaw pumapasok sa utak ko. Wika pa nito, ikaw rin naman. Palagi kang nasa isip ko. Pagkatapos nilang kumain, ay sa isang condominium unit na may malate sila nagtuloy. Nagtatanong kanyang mga mata. Pad ko ito, I know it's very awkward on your part. Kaya lang ay gusto kong makasama kita ng matagal. Kung sa inyo tayo tutol, I can kiss you the way I want. Nakakaya sa mami at daddy mo. Pagkasabi nito, niya na inang kinagad niya nito ang kanyang mga labi. Inihiga siya nito sa coach, his body pressed against hers. He snuggled closer to her. She could feel the warmth of his body pressing closer. Naging mapagbigay naman siya. May tiwala naman siya rito na hindi lalampas sa boundary. Naramdaman niyang gumagapang mga kamay nito sa kanyang likod. She felt his tongue spiraling down deeper and deeper, finding hers. Parang gusto niyang mag-hallucinate sa tindi ng sensasyong nararamdaman niya. Everything was new to her, and she did not know how to react. She was so naive, gumaganti siya sa abot ng kanyang makakaya. Kahit alam naman na yung salat siya sa karanasan, pakaramdam niya ay nilalagnat siya, sobrang init na kanyang nararamdaman. She was stroking him, gently rippling her fingers up and down his chest. Yun lang kaya niyang gawin sa ngayon. He suddenly stopped kissing her. Tinitigan siya nito. Why? Hirap na hirap ang kalooban, tanong niya. I love you, bulong nito. Ngayon lang ako lumigaya ng ganito sa buhay ko. Hawak nito ang kanyang baba at pinisil-pisil iyon. I love you too. Pagguwan ay hinawakan niya siya nito sa kanyang kamay at iniupo siya nito. God knows I want you to have you right now, pero nahihiya ako sa iyo. You're so pure and sweet, and I'm willing to give everything to you, Jess. Hindi niya akalaing masasabi niya ng diretso ang bagay na iyon. Parang hindi na siya nagsasalita.
Ganon nga marahil ang nagmamahal, nagiging conditional handang ibigay ang lahat kahit ano. Ginawaran siya nito ng mabilis na halik sa kanyang labi. I know, but I had to wait for the right time. Ganoon kita kamahal, darling. Gusto niyang maluha, niyakap niya ito ng mahigpit. Ngayon ay higit na napatunayan ang karinisan ng hangarin nito sa kanya. Siya mismo ay hindi makapaniwalang ganoon rin ito kasinsero sa kanya. They just stayed there for a while. They would kiss and hug each other. Nilalaro nito ang kanyang kamay at hinahalikan ang likod niyon. Siya naman ay hinahaplos ang dibdib nito. Sapat na sa kanya nakasandal siya sa malapat na dibdib nito at pinakikinggan niya ang pagtibok niyon. Para silang dalawa lamang ang mga tao sa mundo. Walang pakialam sa anumang mangyayari sa labas.